nangyari na? Ano, ayos na? Oo, ano? Ayos na ba bumatak? Oo. Eh, kanina, Lakad pa. lakad ka na lang kanina. Abot ng lakad. Ngayon, okay na uli. Lakad na yun. Oh, magkabit ka uli ng local na lining ha, para bumalik ka uli dito. Bigay na kasi yun. So, meron tayo ditong Barako 175, Barako 2. Pag tumatakbo daw siya, kahit hiritin niya ng todo, ayaw na umabante. So, kahit biritin niya yung kwarta, abot pa ng bata pag tumakbo. So, malalampasan pa ng bata. So, sabi ko sa kanya, ang sira niya ay clutch lining at saka sa clutch wheel hub. Kasi napabayaan niya to, kinabitan niya ng local. So, yan, tingnan nyo kung bakit nagkaganito yung kanyang motor. Tapos kung ano mga side effect at saka kung ano mga pangunahin na unang nangyayari kung bakit nagkakaganitong itsura niya. Kung mapapansin mo yung lining na ikinabit niya, yan local lang o replacement. Kita nyo ang sanhi pagka local ay kinabit na lining. Kita nyo yung putik at ribaba ng langis. Yan, kita nyo lapot na. So yung hirap na pumasok yan sa bomba. Yan, kailangan ng linisin ang daluyan ng langis pag ganyan na nangyari. Kasi local na yung lining niya, napabayaan niya pa na, pinilit pa niya patakbuhin kahit may nararamdaman na siya. So kitang-kita nyo naman ang nangyari sa kanyang clutch wheel hub. Ubos. Kasi nung una daw, pinakabitan niya na local, may nagbigay daw sa kanya ng local na clutch lining. So ginamit niya. So ito nakahinatnan, wala pang ilang buwan lang nakalipas, pero akala niya okay lang. Mapansin niya kasi ayaw nang tumakbo, ingay ang makina pero ayaw na umabante. Yan, papalitan na natin tong clutch wheel hub at saka clutch operating. Napalaki tuloy siya ng gastos, alit na hindi ito masisira. Nasira na kasi lining niya ay local, tapos ubos na pilit pa rin niyang ginagamit. Mapapansin mo yung aking kamay dyan, mga daliri, talagang lintik ang ribaba, ang putik, parang pusali. Kung mapapansin mo kanyang lungs, talagang kulay pusali na. Kita mo lang siya. Halimbawa nag-change po kayo, napansin mo po ang langis nyo ay ganito na, tapos nararamdaman yung humina na bumatak, yan po ang mga nagiging sira. Siyempre papalitan na natin ng bagong langis yan. Kita nyo naman po yung ribaba nyo, talagang tutong. Hindi ko na po sa inyo napakita kung paano magbaklas. May mga tutorial na po tayo dyan, naka-upload na din po sa YouTube. Hanapin nyo na lang kung paano magbaklas at saka ang mag-ayos. Pakita ko lang po sa inyo kung ano magiging epekto pag mga local po ang ginagamit nating materials. Yan, ito po, nalinis na po natin yung ating mga ikakabit na pyesa. Kita nyo naman po, katulong ko yung may-ari sa paglilinis kasi nakita niya, nahiya din siya kasi siya po ay taga Paite, Laguna. Shout out sa iyo kay Marlon, taga Paite. Kailangan natin gumamit ngayon ng madaming gasolina para malinis yung kanyang tapos mamaya ating ipa-plasing pa yan pagkakabit natin ng cover. Linis na linis yan. Ito, alili gasolina. Kasi yung bomba na lang is maapektuhan. Puno lagi yan. Nakita nyo naman, gasolina po pinaglilinis natin. Yung po naman gasolina ginamit ko, yung po yung mga panis ng gas na nagkahalo ng tubig, iniipon ko rin po. Ito po ang code number ng ating clutch lining. Original po ang ating ikakabit. Ito naman po yung clutch hub. Yan po. Tapos yung clutch operating po naman niya, ito rin po yan. Yan po naman ang kanyang mga code number. Yan, mga Kawasaki po yan. Siyempre, alam nyo na, medyo mahanghang, mahapdi, masakit sa bulsa pagka ito'y nadadamay o nasisira, no? Talagang malaki pong gastos. Kaya kung kayo po ay nakaramdam na sa inyong motor na medyo umaatungal na o medyo humina ng bumatak, kapag na po ng original na lining, huwag po local. Kasi pagka local pong ginamit nyo, ganito nangyayari.
So pag nabuksan na po ninyo yung kanyang clutch lining, babadi nyo po muna ng langis, no? Kita nyo po naman ang kumpara natin, no? Yung hibla niya, ang local po makakapal. Ang gatla, ang original po ay makikitid. Yan, kita nyo po pagkakaiba nila. Yan po pinagkaiba. Yan po kaya ko binuksan na bababad ko po muna sa langis bago natin ikabit, no? Kasi habang nilinis po ako, nakababad siya sa langis. So matapos na po natin buuin, uni-ulit ko po. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano magbuo. Madami na po tayong tutorial na naka-upload. Kaya medyo pinaikli ko lang po ang video. Ang binibigay ko lang po sa inyo ay kaunting paalaala na hanggat maaari original po ang ikabit nyo sa ating barako. Para po ito ay tumagal. So, siyempre, ang gamit po nating langis. Baka naman, habulin. Yan, habulin po ang gamit ko pag mga barako tricycle kasi para hindi po masyadong mainit sa makina, mainit sa binti. Kasi pag yung mga pulley synthetic po, maganda po siya kaya lang sobrang init po sa binti ng driver. Nagrereklamo po sobrang init. Kaya medyo katamtama lang po langis. Siyempre, hindi ko lang po sinasabing ito yung pinakamaganda. Kung meron po kayo nagagamit na ibang langis, kung saan po kanyo kamay, yun po ang gamitin nyo. Ilan po, ayan, ating patetesting na po sa may-ari kung talagang garantisado na. Kasi matapos po natin buuin, dapat may-ari at tetesting. Oh, putik, kumaangat na agad. Shout out po sa may-ari. Siyempre, Ano nangyari na? Ano, ayos na? Ana! Ayos na ba bumatak? Eh, kanina, Lahat pa. lakad ka na lang kanina. Abot na lakad. Ngayon, okay na uli. Lahat na yun. Magkabit ka uli ng local na lining para bumalik ka uli dito. Bigay na kasi yun.